So ayan mga pangga, yan na po ang aking latest update ng aking sari-sari store. Mula nag-open ako hanggang ngayon, it's almost 3 months na po pangga. Ayan, so 3 months na po tayo. Ayan, nag-open ang aking sari-sari store, yung tinatawag ko pong Santing Winkle. Yun po yung katas OFW ko pangga na proud po ako dahil bilang isang OFW, ayan. So nakapundar po ako na kahit papaano yung papagkakitaan po ng aking pamilya, ayun po ang sari-sari store. Balit, third month sa rin na po natin, ayan, third month sa rin na po ng ating sari-sari store. So far, so good naman po mga pangga, ayan. So, medyo kumikita po, ayan, kumikita po ang tindahan po namin. Malakas po yung tindahan namin dahil po kami lamang po ang nag-wholesale at kami lang po yung tindahan na may medyo masabi natin na marami-rami ang laman at medyo ayan, napakaganda ng lokasyon dahil napakasentro at higit sa lahat mga pangga, ayan, mura lang po yung paninda namin pangga kasi hindi kami nagpatong ng malaki o hindi kami nag-interest ng malaki para po lahat makaka-afford. Sa 3 months po naming nagtitinda, ayan, sa 3 months na po naming nagtitinda, yung pagbukas ng, mula nang nagbukas ako ng aking winkle, ayan, so far naman pangga, maganda po yung blessing po, tuloy-tuloy po yung napakaganda ng income ng ating sari-sari store. Dahil po yung tindahan po namin sa aming bayan ay dinadayo na po ngayon. Dahil po mura at higit sa lahat, yung lokasyon po is accessible po sa mga tao, yung mga kapitbahay namin dyan na namimili. Yung so far so good mga pangga. Everyday po pangga kumikita po tayo ng ating mga paninda. Yan, so kumikita po ako o nakakabinta po ako araw-araw ng humahigit mga pinakamababa na po namin yung 8,000 mga pangga araw-araw. So mostly po is mga patak po yan ng 10,000 up yung kita natin sa ating tindahan. Kaya napakaswerte ko dahil andyan yung ate ko na namamahala sa aking sari-sari store. Ayan, kahit po pagod na pagod ka magtrabaho sa ibang bansa, once na nakikita mo yung may improvement, ayan, so napakasaya. So ayan po si Ate Fanny po, yung kasama po ni ate ko. So siya po ang alalay ng ate ko. So assistant po ng ate ko na nagpo-pricing ng mga items dahil po may mga bagong items din po kami na nilalagyan ng price para po ayan, mas madali na lang. So ayan po yung nasa loob ng tindahan namin. So medyo hindi masyadong puno dahil nga yan, di pa siguro nakabili ng ate ko. So ayan po yung mga paninda natin, yung mga sari-sari. Halos kukumpletuhin na po natin yung mga paninda para po lahat ng anong hanapin ng mga tao is nandyan na po lahat mga pangga para yan. Ayan mga pangga, bilang isang OFW sa ibang bansa, pag may nakikita kang investment sa Pilipinas, ayan, parang gumagaan yung pakiramdam mo, parang masaya ka na excited kang umuwi sa Pilipinas. Nasasabi ko tuloy na is one day o next year mga pangga, palang araw yan, makakauwi na rin ako, makakapag-relax na rin sa atin sa Pilipinas kasama ang pamilya. At higit sa lahat pagka masaya ka pa dahil yan nga, baka kakasama nyo na ang mga kapatid mo. Yan, kaya blessed na blessed ako pangga dahil natupad ko na yung mga pangarap ko para sa pamilya ko na magkaroon kami ng kahit maliit na sari-sari store o mapagkukunan ng income. Ayan, para one day pag uuwi ako, may magkukunan kami ng pang araw-araw. Kaya ayan mga pangga. So ayang abalang-abala po si Ate Penny ko po, yung assistant po ng ate ko. Kasi po pag si auntie pag namimili po, so siya po ang iniiwanan namin sa tindahan namin. Kaya ayan, so busy po sa pricing at higit sa lahat mga pangga, ayan. So masayang masaya po ako at masayang masaya ang Pasko ko po ngayon
Dahil this year po mga pangga, ayan, hindi naman sa pagmamayabang, ayan, para po maka-inspired po ako sa mga kapwa, mga OFW, ayan, na nangangarap na magkaroon ng business sa Pilipinas at para one day makauwi na tayo, may pupukunan tayo ng pang-araw-araw mga pangga. So ayan po yung mga paninda ko po. So bali 3 months na po akong nakabukas, 3 months mula nang open ako ng aking sari-sari store. Ay napakaswerte ko pangga dahil ayun nga, tuloy-tuloy yung biyaya, tuloy-tuloy yung blessing. Kumbaga hindi ka na magugutom dahil may income ka. Ayan. Lahat ng pagod ko, lahat ng pangungulila ko sa pamilya na malayo ka. Ayan, parang napapawi lahat pag yung bang may achievement kang narating, may improvement, saka higit sa lahat hindi na masyadong naghihirap ang mga kaanak mo, pamilya mo, lalo na ngayon, ayan. So aside sa paninda pangga, ayan, naglagay din ako ng mga kahoy, mga tubig, mga mineral. Ayan, so naglagay din ako ng extension ko pangga na maliit na sari-sari store din sa aming balkon. Wala na kaming pangga. So pagpasok sa loob pangga, ayan, wala kaming mga gamit pangga kundi puro yan mga palay, sako-sakong palay mga pangga. So yan po yung pang-stock namin, yung ayan. So nagpapagiling po kami ng palay, tapos binibenta po namin ang bigas. Ayan po. So marami po yan pangga, yan na lang po ang natira. So bali mga 20 sacks na lang yan kasi nung nakaraan nakapagiling na kami ng marami. So halos punong-puno po yan. So ngayon na lang po ang natira dahil nga maraming kumukuha ng bigas sa amin. So binibenta na rin po namin para magkaroon po ng extra income din po. So paglabas, so ayan po, so naglagay din po ako ng konting-konting mga paninda sa labas kasi nga sa loob pangga wala nang masyadong espasyo. So diyan ko na lang po nilalagay yung mga gulay-gulay, yung mga ginagamit sa pangluto, yung pangsahog. So andyan ko na lang nilalagay sa aming balkon. At paggabi pangga, ayan, nagbarbecue po kami. So ayan po, para may extra double income po. Ayan, kaya tuwang-tuwa po ako pangga dahil nga kahit papaano, kahit sa simpleng paraan pangga, ayan, malaking tulong na rin po para sa pamilya ko. So ayan po yung nasa labas po, ayan, karugtong lang po yan ang tindahan ko. So yan po namin, dyan ko po pinapalagay ang mga yung kahit yung mga pangluto o kahit pangga, basta mabinta, ayan, pinapatos ko na pangga. So far naman pangga, maganda naman po yung income doon. At higit sa lahat, ayan, mura lang paninda namin at dinadayo kami. Ayan. Maganda po yung source of income ko po pangga dahil nga araw-araw mayroon po kami pumapasok kahit papiso-piso pangga, malaking bagay na po yan pag naiipon. So bali pangga, sa isang buwan and 1 week po namin pangga, yung kita po namin ng aming tindahan is gross lang pa yan pangga, hindi pa po neto yan. So yung buo pangga na hindi pa kinuna ng mga expenses. So yung gross pa lang po ng kita namin sa aming tindahan. Sa isang buwan and 1 week, umaabot po ng 200 plus. Ayan, 200k plus po yung naabot ng aming kita sa aming tindahan. So kukunan pa yun ng mga expenses. Ayan, so ang ginawa ng ate ko is, ayan, rolling lang po para lalaki at lalaki. So may mga items kami na wala, so agad binibili ni ate para makumpleto po yung aming paninda, para yung mga tao is pabalik-balik na lang sila dyan, para ayan, kung anong bibili nila is nandyan na lahat. Ayan, kaya pangga, hindi naman habang buhay tayo mag-a-abroad, hindi habang buhay na papatayin natin ang ating sarili magtrabaho sa ibang bansa. Siyempre may time din na uuwi tayo sa Pilipinas makasamang pamilya. So kaya ako pangga,
habang mayroon pa akong source of income, habang may trabaho pa ako sa ibang bansa, so ang ginagawa ko is ini-invest ko talaga yung pera ko para hindi masayang, para pag uwi ko ng Pilipinas, hindi na ako babalik Pangga kasi plano ko po next year, pag makauwi ko ng Pilipinas, hindi na ako babalik ng mag-abroad. So mag-stay na lang ako, mag-for good na ako sa Pilipinas dahil ayun, na-miss ko na rin ang pamilya ko. Tsaka tumatanda na rin tayo, so kailangan natin mag-asawa. So ayan. Kaya yung mga OFW ko dyan, ayan, may plano kayo sa sahod nyo. Alam kong medyo hindi masyado yung iba, pero sige lang Pangga, fight lang. Ayan, nararamdaman ko rin at nakarelate din po ako sa inyo Pangga. So, balang araw Pangga, magkakaroon din kayo ng kahit anong klaseng business. So, bali Pangga, ayan, nag-open ako ng store ko noong July, August, September, October, mag 4 months na Pangga pala. So ayan na po yung aking tindahan. Medyo marami na po mga items ang nadagdag. Ayan, kaya so far naman Pangga, ayan. Yan po yung ate ko yung naka-pink. Ayan, medyo so far naman maganda ang takbo ng business natin. Kaya tuloy-tuloy lang sana. At saka wala kaming binabayarang renta Pangga dahil yung renta, yung area po dyan is nabili ko po yun nung last January o March nung pag-uwi ko ng Pilipinas. So nakabili po ako ng 232 square meters dyan sa aming lungsod, sa napakasentro po, nasa National Road. Kaya kasama na po yung bahay, yung bahay is matitirhan pa po, kaya ang ginawa ko po is hindi ko pina-renovate yung bahay kasi nga inuna ko muna yung source of income po namin, kaya nagpagawa po ako ng sari-sari store. So ayan mga Pangga, so dahil yung tindahan natin dinadayo, kaya ayan, blessed na blessed po ako at blessed na blessed po yung pamilya ko na nag-aalaga ng aming business. O yan, nagmamanis ng aking business lalo sa aking ate. Kaya ayun mga Pangga, sinishare ko lang po para ma-inspire po kayong lahat, lalo sa mga ka-OFW ko. Proud na proud po ako, ayan. Kaya maraming salamat mga Pangga sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ito nga po pala si Jonathan Santing J. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat and advance Merry Christmas. Salamat.